Kinain yung nangitlog kong crayfish. Ito talaga yung nakakalungkot na part eh. After ko nga pala magpagpag ng mga craylings, ibinalik ko na agad dito yung nanay nila para magkasama na ulit silang tatlo dito sa isang aquarium para mangitlog ulit. Kinabukasan nagulat ako. Kung makikita nyo naman yung nangitlog kong crayfish, wala na yung dalawang sipit niya at dalawang paa na lang yung natira. Ay nako, grabe talaga yung pagkagulat ko dito. Bakit ganito yung nangyari? Marami naman akong hides na nilagay para may marami silang mataguan. Pero hindi ko alam, sadya talagang may bulihan pa rin na nangyari. Siguro nanibago sila dito sa isa kasi isang buwan din mahigit simula nang mawala ito sa kanila eh. Kaya siguro nabuli talaga siya ng gusto. Iniisip ko kung anong mangyayari sa kanya at ayan na nga. Hindi talaga ako nagkamali. Sadya talaga siyang nabuli. Namukbang pa. Wala na yung buntot niya. Ay grabe, namatayan na nga ako ng isang set ng trio, pati ba naman tong isa kong nangitlog na crayfish na mukbang pa. Kaya naisip ko, ililipat ko sila ng pwesto. Kaya yan, nililis ko na agad yung likod ng bahay namin kasi dito ko sila ilalagay. Kasi may mga craylings na rin ako eh. Kaya yan na yun ito na yung bagong pwesto nila. Dito ko yung mga craylings nagtatago silang lahat, hindi nagpapakita. After nga pala ng 5 araw, ayan may mga isda na hiningi ko lang yan para may mga kasama na yung mga craylings. At may nakita nga ako, may nagmolt. Natuwa ako dito kasi, ibig sabihin, pag may nagmumolt, lumalaki na yung mga craylings ko. At alam ko, yung ganitong klase ng negosyo, kailangan mo ng mahabang pasensya at maraming space. At ayan nga, may naisip na naman ako. Umorder ako ng malaking trapad para sa aking bagong pad. So, ayan. So, see you next vlog ulit.